Bukas, kung kailan pa naman mas dagsa ang mga biyahero, manghuhuli ng LTO na masasakyang wala pa rin plaka. Maraming motorista ang namomroblema kahit pa matagal na silang nagpagawa. Saksi si Steve Dailisan. Aburido ang karamihan sa mga car owner na sumugod sa imbakan ng plaka ng LTO NCR. Marami sa kanila, biyaheng Semana Santa pero namimiligrong di magamit ang bagong sasakyan dahil sa no registration, no travel policy ng LTO. Tulad ni Lander Saison na November pa nabili ang sasakyan. Di raw siya nagkulang sa pangungulit sa dealer at ahente pero lumalabas na nitong Marso lang inirehistro sa LTO ang kanyang sasakyan. November, pa-process pa daw, December, holiday na daw, January, pinasa na daw, February, sa process na daw, Marso, wala pa daw. So kaya habulin na lang daw, puntahan na lang namin daw dito dahil baka daw di sa amin i-release, sa kanila daw kasi hindi nire-release. Kung hindi pa raw nagpunta si Carmela Dolosa sa LTO, di niya rin malalaman na kamakailan lang din inirehistro ang kotseng nabili niya. Kaya ganun na lang ang sumbat at pagngingit-ngit niya sa dealer. Kung huhulihin ka rin, di useless lang, di ba? Bumili ka ng bago, di nag-taxi ka na lang sana. Hindi siya nakakatuwa kasi inestorbo niya na at the same time, dapat sila ang gumagawa nito, hindi kami. Ang mga officer ng mga car dealer nagkukumahog na rin para makumpleto ang rehistro at plaka ng mga kliyente nila. Kung hindi nila makuha, hindi na kasalanan. Basta inanon na sila kahapon pa, na-inform na sila na meron na silang plaka. Pero may ibang dealer na umaangal din lalo't may mga backlog pa raw ang LTO sa kanila. Sa takot na pag-initan, hiniling niyang ikubli namin ang kanyang mukha. Hindi naman daw dahil sa katamaran kaya nagtatagal. Ang kalakaran kasi, nauuna munang maibenta ang mga sasakyan bago maproseso ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng plaka at rehistro. Hindi mo masasabi na iniipon dahil kami din ang mahihirapan Kami din ang uulanin ng complaint. It will take around 45 days for us to produce the CSR. That's why yun yung pinakamahalaga na dokumento at kauna-unahan din na nagkukos ng delay kung bakit nagkakaroon tayo ng delay sa pagrehistro. Pero sabi ng LTO, ang nakagawi ang bultuhang pagsusumite ng dokumento ang nakapagpapatagal lalo na sa proseso. Tulad na lang ng dealer na ito na March 30 lang nag-file ng higit sa 50 unit ng sasakyan. Meaning to say, maaaring naipon ito. Matagal na na-release yung sasakyan pero hindi kaagad na proseso yung kanyang rehistro. Pero backlog din ng LTO ang dinadaing ng dealer na nakausap ko. Hindi naman daw kasi nasusunod mismo ng LTO ang pangakong 7 days na processing ng rehistro, lalo't sa kanilang karanasan, pinakamaikli na ang halos 2 buwan hanggang 6 na buwan kahit kumpleto ang dokumento. May pagkukulang din naman daw ang dealer kaya umaapila rin sila. Hindi naman lahat nasa dealership at hindi rin naman lahat nasa LTO. So, lahat ng point, meron naman din pagkukulang. I mean, magtulungan na lang. Sana at least mga 6 months to complete. Kasi kawawa naman ng 10,000 pisong multa ang katapat kapag higit sa 7 araw na walang rehistro ang sasakyan. Kung higit 37 days, i-impound na. Kung may plaka naman at hindi ikinabit, 5,000 pesos ang multa. Obligasyon nila sa inyo to. Ngayon, kung sabihin nilang hindi po matatapos to dahil kakasabit lang namin, i-demand nyo. Well, hindi ko magagamit sa sasakyan ko, pahiramin nyo ako ng sasakyan. Bumili-bili ako sa inyo, aanin ko to sa sasakyan na to, hindi ko magagamit. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi.